Duda ang ilang kongresista sa tunay na dahilan ng pagpunta ng mag-amang Duterte sa Hong Kong. Nangangamba naman ang House Prosecution Team na posibleng ma-delay ang impeachment trial ng bise sakaling ipatawag din ito ng ICC. Ang detalye sa agenda report ni Zandro Ochona. Tuloy-tuloy ang preparasyon ng House Prosecution Panel para sa napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero dahil sa ugong na posibleng may arrest warrant na ilalabas ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang posibilidad na mapatawag din sa The Hague ang bise, posibleng talakayin din ito ng prosekusyon. Kung sakasakaling ganun po, I think kung ganun na mangyayari, magkakaroon po talaga ng pagka-delay or magkakaroon tayo ng medyo problema dito sa impeachment. Pag-uusapan namin siguro. At saka ang pagkakaalam ko, di ba, isa sa mga sinasuggest ni Senate President is yung judicial affidavit. So, siguro, pag-aaralan din namin kung sakasakaling mangyari ito. Ang judicial affidavit ay nauna ng iminungkahi para hindi na obligahing humarap ang pangalawang Pangulo sa impeachment. Ayon pa kay Chua, ang pagkakasangkot umano ni VP Sara bilang secondary respondent sa ICC ay nagpapalakas sa articles of impeachment, partikular sa pagkakadawit ng pangalawang Pangulo sa high crimes gaya ng murder at conspiracy to commit murder. Meron pong testimonial evidence na si Las Cañas. So may direct evidence na nagpapatotoo po nito. Kaya po kung tatanungin po ninyo kung gaano kalakas dahil meron pong testimonial evidence, masasabi ko po na matibay at malakas po. Kasabay ng ugong, duda naman ng ilang kongresista sa tunay na dahilan ng pagpunta ng mag-amang Duterte sa Hong Kong nitong weekend. Hindi natin alam kung yun po talaga ay yung biyahe nila doon dahil nga po sa talagang official, dahil sa mga OFW o dahil nga sa may nagsisirculate po na rumors about this arrest warrant. But it is quite noticeable, no, until now ay wala pa rin yung ating dating Pangulo. At kung makikita po ninyo, yung pong crowd po nila doon ay yung KOJC. So hindi naman po talaga yun OFW na pangkalahatan. It was a set-up program kung saan ang KOJC po ang kanilang captured audience. At nang tanungin kung ano naman ang maipapayo niya sa mga Duterte, tingin ko dahil parehas naman po silang abogado at sinasabi po nila na wala naman po silang kinalaman dito. So kung totoo naman po ang paniniwala nila na wala naman po silang kinalaman dito, siguro mas maganda na harapin po nila ito nang sa ganon maipahayag po nila yung kanilang side. At isubmit nila yung sarili nila para nang sa ganon ay malinis din yung kanilang mga pangalan. sa isang pahayag, sinabi naman ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel na kung totoo man na may arrest warrant mula sa ICC ay ipatupad ito agad. Kung ang may hirap anya na wala pang hatol ng korte ay ikinukulong o dinudukot agad sa ilalim ng Duterte administration, ang buong mundo na mismo ang nakasaksi sa pag-utos ni Duterte ng pamamaslang na posible pang magtago sa ibang bansa. Para sa agenda, Zandro Ochona, Billionario News Channel.